hanggang saan mang sulok ng daigdig kasama natin ang ating Panginoon. Kaya dapat, bakit tayo mangangamba? So ang isang napag-aralan namin kagabi, yung the key to transformation. No? The key to transformation is understanding, yung pagkaunawa sa mga salita ng Diyos. Dahil kung hindi mauunawaan ang salita ng Diyos, ay talagang hindi tatanim, hindi pa tumatanim. So naalaala ko din kahapon si Sister Mila ay medyo nag sa akin, nagsasabi na, tigilan na kaya iyon, kasi parang kakapagod na, parang namang hindi tumatanim eh. Parang ganun, parang hindi nila naiintindihan. Hindi na, ang dami-dami nang na-share ng mga word of God, pero parang wala lang. So marami tayong napupuntahang ganoon. Lalo tigit sabi ko nga, nag-ano ako doon, bakit nga po yung may mga grotto, sa kanilang mga tahanan, parang napakahirap bahagi na ng salita ng Diyos. Bagamat matatalino naman, kumbaga, parang sa palagay natin naintindihan, pero bakit parang wala rin, parang walang nangyayari. Kaya yung napag-usapan nga, yung parable nga ng sower, yung paghahasik, na depende sa lupang hinahasikan, diba? May kanya-kanya, meron sa batuhan, tabi ng daan, yung inano ng dawag, yan. At ang nahahasikan lang ay matabang lupa. Ngayon, ang diniscuss namin, bakit ganoon? No? Bakit kaya ganoon? Na napakahirap ng ibahagi yung mga salita ng Diyos. Ang una daw, dahil sa jablo. No? Ang jablo ang pumipigil. Maaring pinipigil yung mag-share at pinipigilan din yung sineseran. No, kumbaga siya yung hadlang. Talagang ayaw niya na mahayag yung salita ng Diyos. Ang ikalawa naman, katulad nung nangyari sa mga alagad ng ating Panginoon na, 'di ba, naghayag siya nung parable na 'yon sa mga tao, sa maraming tao, thousands of people. Pero yung paliwanag ibinigay lamang niya doon sa kanyang mga apostoles. So ibig sabihin, meron talagang tinawag ng Panginoon at pinili upang siyang makaunawa, no? Makaunawa. Maaaring narinig pero hindi maunawaan. So yung mga taong yun lamang ang pinili ng Diyos upang maunawaan ang kanyang mga salita. So we are very fortunate na magkakapatid na naiintindihan natin, na uunawaan ang mga salita ng Diyos. Kaya doon sa hindi makaintindi, sorry for them, hindi nila maunawaan. Ibig sabihin, hindi sila pinili. At ang ikatlo naman, yung sinasabing natural person. Natural person. Na kumbaga, we are all natural person, pero magagawa natin ang maunawaan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Siya yung tutulong sa atin upang maintindihan natin, maunawaan natin kung ano yung ipinapahayag na medyo malalalim. Kasi nga mga parabola, hindi direct to the point, di po ba? Kundi mga parabola na kumbaga talagang kailangan mag-isip ka, no? Kailangan maunawaan mong mabuti. Kailangan yung deeper understanding ng mga salita ng Diyos. At walang ibang makatutulong sa atin kung hindi ang banal na Espiritu. Kasi natural person tayo, no? Hanggang doon lamang. Limited ang ating mga kakayahan, limited ang ating understanding. Kaya kailangan natin ang banal na Espiritu. Ano po? Ayun. So, napakaganda nga po yung pagbabahagi ngayon na ginawa ng ating kapatid. Talagang hindi maigagapos ang mga salita ng Diyos. At tayo ay binigyan ng Diyos ng karapatan. Ayun, nasabi ni Sister Nida kanina, di ba? Binigyan tayo ng karapatan, no? As children of God, na tayo ay maghayag ng mga salita ng Diyos. Kasi nakikita ko lang naman, nahihiya lamang tayo, no? At saka yung prayer, yan, prayer and reading of the word, ay kailangan para ma-equip tayo. Dahil kung hindi tayo magbabasa, ay di wala. Kung hindi tayo mananalangin, at samahan pa natin ng
fasting. So siguro yun ang isang pagkukulang din. Kailangan siguro ipag-fasting natin pagka ganun talagang, ano ba ito, hindi naman makaintindi eh. Ang tagal-tagal na, taon na yata yung paghayo, parang wala pa rin, no? So, ayun, siguro sasamahan natin ng konting sakripisyo. Yun nga, yung pag-aayuno. Eh pag wala pa rin, ay siya. Siguro, siguro, hindi tinawag ito, wala siyang calling. Kay Lord, ano, bahala na si Lord, ayan. Okay po, so sige po, tingnan ko naman po at pakinggan natin yung ating mga magli-lead po ng prayers ngayon, Sister Nimpa and Sister Mercy One. Okay po, good morning po sa ating lahat at sa ating Panginoon. Ano po, napakaganda po ng ating pag-aralan ngayong araw na to. At sabi nga po dito sa subtitle, ang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ayun po ang nandito sa subtitle. Ano po. At ang sabi nga po ay hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Siya po ang panggapos natin. Hindi po ayun ang ating igagapos. Ano po? Dahil may kapangyarihan ang salita ng Diyos na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, talaga pong sinasabi dito na kailangan talaga nating ibahagi ang salita ng Diyos. At kailangan din po natin na syempre sa ating mga pagbabahagi at kung halimbawa tayo pinagkatiwalaan talaga ng Panginoon, ay ang kailangan din lang natin ay syempre po ay sumunod. Ano po, minsan po kasi nga tayo, nagrereklamo na hindi pa naman nasunod. Sinasabi natin, hindi ko po iyong kaya, hindi pa po ako marunong ng ganito. Pero kaya naman kasi pinili tayo ng Diyos eh. Ano po, pinili tayo at binigyan tayo ng talino ng Panginoon para ibahagi ito. Pero syempre, sa isa pong tao na kumbaga, feeling niya lang po na hindi natin kaya is pag po pinanindigan talaga natin na hindi natin kaya, hindi po talaga natin kaya. Pero kung pagsisikapan naman po natin, ay atin po namang nakakaya, ano po, at naranasan naman po nating lahat yon na kaya pala naman natin. Eh kaya nga lang po minsan, ay kaya po hindi kinakaya, ay hindi pa po nasusubukan, ay umaayaw na. Ay ang isang matapang na sundalo ng Diyos ay hindi po umaayaw. Lagi po yung sugod sa laban. Dahil mayroon naman pong guide ang Lord na ibinibigay po sa atin. Di po ba? Ang sabi ay magsaliksik at mag-aral tayo ng salita ng Diyos. At wala pong sabi nga ay dito po sa halimbawang binasa ni Atenida, pinag-aralan natin ang mga halimbawa ay yung magsasaka, mga manlalaro, at yung isang mabuting kawal ng ating Panginoon. At lahat bago po naging ang isang magsasaka, bago naging nakinabang sa kanyang ani, ay talagang marami pong pagsasakripisyo at pagtitiis. Ano po? So, ganun din tayo, ang mga manlalaro. Yung manlalaro, yung mananakbo, yung mga nagbaboxing. Di po ba napakarami nilang ginagawang training sa sarili, ano po, pagdisiplina sa sarili. At tulad din, sabi nga ni Pastora, ay siguro kailangan din po natin ipag-fasting. Ay hindi po naman tayo lagi nagpa-fasting, fast eating po lagi. Masarap po kasing kumain. Ano po? Kaya siguro yun nga po yung bilang isang Kristiyano, para mawi natin yung ating mga ipinapanalangin. Ay siguro po ay kailangan po talaga nating mag-fasting. Yan po siguro kasi nagagawa na rin naman natin po yung pinagagawa ng Panginoon na nagbabahagi naman tayo. Kumbaga kung iisipin naman natin yun ng ating mga ibinabahagi ay puro salita ng Diyos. At sabi nga, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Bakit nga po baga may mga pusong ang hirap palambutin? Ano po, nahingi din naman tayo ng guidance sa Lord, Panginoon. Samahan mo po kami sa aming paghayo. Yung aming pong pupuntahan, inyo pong hipuin ang puso. Pero bakit nga ba tumatagal taon na? At hindi lang naman po siyempre katawan, talaga po namang ang sakripisyo ay naandoon. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba ang puso ay napakatigas? Ano po? Pero sabi nga po ay siguro may kulang pa rin nga. At siguro yun nga po ay fasting. Ano po? Kasi si Lord nag-fasting din siya Ano po? Kaya siguro yun ang ating pag-aaralan ngayong 2025. Magpa-fasting tayo. Ano po, nasama-sama. Sama-sama tayo din mag-individual po siguro para sa ating mga wini-win. Ako po, isa po ako doon sa talagang kailangang ipag-fasting ko ang aking mga
may mga hinihingi akong napakatagal na pero hindi pa po ibinibigay ni Lord. Siguro kailangan ko rin